Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking bagong videos. Magandang hapon. Diba? Magandang araw or magandang hapon pa sa ating mga ka-Plus viewers ngayon. Diba? Kaninang tanghali nga ka-Plus Mike ay napag-usapan natin yung mga bagong series at bagong movies na gusto ng mga Kimpaw fans. At saka yung mga netizens na gusto lang mapapanood. Diba? Yung isa sa Prime Video or like sa big screen. Diba? Siyempre, ngayon pong hapon ay patuloy pa natin ibigay yung mga bagong updates. Anyways, ako si Kenneth. Ako naman si Mike. Para sa pang-araw-araw, 24/7 na nakatutok. Kung saan plus ka sa kwentuhan, Plus sa updates, plus balita. Magandang hapon ng mga ka-Plus viewers natin ngayon. Siyempre, excited. Salamat po sa patuloy na pagtutok. Mula kaninang umaga at hanggang sa tanghali at hanggang ngayon na live po tayong napapanood dito nga sa ating programa. At siyempre, ay sana nga ay patuloy niyo po kaming suportahan dito nga sa aming bagong tahanan, Plus Balita. At syempre, alam naman natin na yung mga bagong updates sa ka-Plus Mike ay talagang inaabangan ng ating mga viewers ngayon, diba? Yung mga ka-Plus viewers natin na nag-aabang. Syempre, hindi natin ito patatagalin pa at alam ko, excited na sila na mapapanood yung mga bagong updates ng Kimpaw at Pilipina ni ka-Plus Mike. Yes, ito yung unang balita natin ngayong hapon. Ilang netizens gustong magkatrabaho si Janine Gutierrez at Paulo Abilino. Netizens rumispak agad. Wow, parang di ba? Parang ito din yung laman sa social media ngayon. Di ba parang pagtambal ulit? Yes, of course. Di ba nung last time, parang umugong yung pangalan ni Janine Gutierrez na i-partner daw ito kay Paulo Abilino. Well, hindi nangyari yun kasi nga parang yung mga Kimpaw fans talaga ay hindi sila papayag. Hindi sila papayag. Parang hati yung mga komento. Parang may iba nagsabi na gusto nila. Tapos pero marami yung mga netizens talaga na sinabi nila na hindi na raw sila papayag. Yes. Kasi nga parang nakita naman natin parang imposible na din naman siguro yung mangyari. Kasi nga parang may iba't iba silang mga Yes. Kasi parang kasi may lamat ata yung mga ganon. Well, alam naman natin na may kanya-kanya silang mga kabisihan sa buhay, di ba? Siyempre si Janine Gutierrez ay may mga busy din siya, di ba? Mga busy sa kanyang trabaho, mga ganun. At siyempre si Janine Gutierrez may boyfriend na siya ngayon. Yes, of course. Yan si Jericho Gonzalez. At saka parang focus sila sa kanilang mga buhay-buhay, yes, diba? Parang may project din ata sila. Yes, of course. Hindi naman sila pinabayaan na magkatrabaho sila ni Jericho dito. Yes, of course. At abangan natin yan. At going sa topic natin tungkol sa Kimpaw, ay alam ko na marami pa silang pagsasamahan, di ba? Kung may mga bashers na binabatikos nila yung dalawa na gusto lang i-partner si Janine kay Paulo Abilino, well, marami sa mga Kimpaw fans ang to the rescue, di ba, sabi kanina. Hindi talaga sa papayag na itambal sa iba. Parang ka-Plus Mike, parang ayon sa kanila na kontento na sila kung ano man yung Kimpaw sa ngayon, di ba? Nakita naman natin kung paano mas nag-level up pa talaga yung Kimpaw. Diba? Pero kung ano man sa mangyayari, naman natin nga, hindi naman talaga iikot sa mundo ni Kim at Paulo yung showbiz. So, yung showbiz. Baka sa in the future, magkatrabaho sila. Pero, sa ngayon nga, ay hindi sila papayag. Hindi pa muna papayag. Pero parang gusto lang, ka-Plus Mike, parang sa ngayon, parang i-enjoy lang muna yung moment nila with Kim at Paulo. Diba? Parang, may isang netizen na kung nabasa doon, komento niya, ka-Plus Mike, na sinabi niya, buhay daw nila yung Kimpaw. Diba? So, at nakaka-excite na mga ganong mga komento, ka-Plus Mike, na parang naging inspirasyon sina Kim at Paulo Abilino para sa buhay nila at parang nakaka-proud yun. Diba? Saka ang daming mga senior citizens na fan din ng Kimpaw at parang halos, di ba? Parang maraming mga ganun, mga senior citizen na hanggang ngayon ay parang yung Kimpaw yung nagpapasaya sa kanila. Yes, of course. Kung babasahin natin, di ba? Kung i-stop natin yung mga views natin, di ba? Parang masabi na senior citizen din sila at saka idol nila yung Kimpaw.
Diba? So ano masabi mo ka-Plus Mike tungkol sa mga tao na patuloy talagang humanga sa kakayahan ng Yes, so patuloy lang po kayo sa pagsuporta ng Team Pau. Yes, kasi nga expect natin na marami pang mga proyekto na Gagawin itong Team Pau. Diba? Especially sa 2026. Abangan natin sa 2026 yung nakalinya pa yung mga bagong projects. Okay, so abangan natin kung ano pa yung mga bagong ganap kina Kim Chiu at Paolo Avellino. At I hope na matatapos na yung mga pambabatis. Yes, at saka yung mga yung gusto ng ilang mga bashers, diba? Ilang mga bashers na gusto na itambal, na magkakaroon ng collaboration itong si Janine at Paolo. I hope na matapos na. Kasi parang imposible kasi sa yung attention kasi ng mga yung mga fans ngayon sa Kim Pao ay parang tutok lang talaga sila sa kanang hindi ito. Yes. Pero if ever kung ano man yung mga changes kasi hindi natin makokontrol, diba, abangan natin kung ano pa yung mga bagong ganap. But this time, ay patuloy pa rin nating abangan at supportahan. Okay, so ngayon pong hapon ay pag-usapan naman natin mga ka-Plus viewers ang pangalawa natin chika, ibiginan ka-Plus. Yes, ito yung pangalawang topic natin ngayong hapon. International producer, handa na kaya makatrabaho ang Team Pau? Fanny may pahayag. Wow, parang marami talagang mga nagkomento dito ka-Plus Mike na kasi nga parang vocal na rin yung naging suporta ng mga fans tungkol sa Team Pau. At hindi lang dito sa Pilipinas nga, pati din sa international. Yung pag-trending ng The Alibay. At saka yung, kahit hindi yung The Alibay kasi nung unang mga series pa na nagawa nila with ABS-CBN, talagang tumatak sa puso ng mga viewers yun. At saka sa mga buong Kim Paulandia. At saka naging dahilan ito at naging rason na umabot ito sa ibang bansa, sa international arena. At ang tanong, ready na kaya yung international producer na i-collab itong Kim Pao? Diba? Sa tingin mo, ready na sila, no? Kasi, for sure, ang dami ding manonood ng international. Of course. At saka yung pag-trending sa social media, napapanood nila. So kapag nag-trending iyon, parang aabot sa makalat-kalat kung saan man yung destinasyon, diba yung videos nila. At syempre, hindi itong unang pagkakataon kung saan marami sa mga international producers ang parang gusto nilang ligawan yung Kim Pao. Kasi nga, kung basa mo, may mga ilang chika din na yung mga international producer ay gusto nilang makilala pa yung Kim Pao. Kung bakit? Kasi nga parang nagtatanong sila kung bakit gano'n lang din yung pagmamahal ng tao sa dalawang sikat na kapamilya. Sumalay natin na baka may meeting na nangyayari sa international producers. May mga negosasyon, mga ganon. Pero na ikaagulat ng mga fans. Balay natin ibabalita saan. Kasi nga parang yung pasabog talaga ng Kim Pao, yung inaabangan ng mga Kim Pao fans. At excited na tayong mapanood sila sa international. Yes, of course. At lalong-lalo na ngayong hapon. Yes, diba? Na trending pa rin yung Kim Pao sa Prime Video. At parang 1 week. 1 week ba sila? 1 week na. Sa Friday. Ay, 1 week na ba sila? Parang mag 1 week pa lang. Mag 1 week pa lang, mula nung sa November 7. Yeah. Diba? So, patuloy pa rin yung pag-trending hanggang ngayong hapon po ng November 13 ay marami sa mga nagkomento na aabangan talaga nila yung mga susunod na XN. Parang may nabasa ako dito ka-Plus Mike na sa mga The Alibay viewers talaga na parang hindi na sila makapaghintay na kasi hindi naman everyday na napapanood. Parang may islat-islat diba? Kung saan mapapanood. Hindi sila siguro gusto na rin mapanood nila ito sa TV mismo. Tsaka may mga nagkomento doon na ba't ba ang tagal? Ba't tagal? Parang gusto next week. Kasi hindi pa lang araw-araw yung yung mga yung slot. slot diba? Well, abangan natin kasi nga I hope na yung pagpapalabas nga ng The Alibay ay mas papatok pa. Diba? Alam natin na yung tiwala talaga o yung pag-aabang ng mga fans, ng mga saka yung viewers ng naturang streaming platform ay kakaiba, parang mas tumaas, di ba? Tumaas yung or lumaki yung fandom ng di ba? Lalong-lalo na itinalabas na yung The Alibay. So maguro mas nadagdagan yung mga fandom ng of course, ka-Plus Mike. Kung maalala natin ka-Plus Mike, di ba nung July, I guess July or June, na ipinakilala na mayroong bagong proyekto na yung Kim Pao.
Ilang months din bago na ipalabas nga sa naturang streaming platform na Prime Video pala. Diba? Mapapanood. Nung una, diba, in-expect natin na parang sa ABS-CBN na or sa mapapanood. Netflix. Mga ganun. But this time, kulap pala ito ng Prime Video. At saka, maganda naman yun, no? Kasi yes, maganda naman yun. Kasi nga, yung content nila ay naipalabas sa iba't ibang streaming platform. Yes, At hoping tayo na ma-expand pa ito ng mga malaking at sana ibang streaming. magkaroon pa siya ng collaboration sa Okay, so abangan natin, ka-Plus Mike, kung saan nga ba tayo dadalhin ng i-alibay sa Prime Video. Diba? I hope na kasi nga parang sunod-sunod na talaga yung mga positibong komento ng mga users sa Prime Video na sinabi nila na good decision daw ka-Plus Mike ng ABS-CBN na yung plataforma talaga ng Prime Video doon ilabas yung i-alibay. Okay, so syempre parang marami tayong mga kwento talaga ngayon na ibinigay sa ating mga ka-Plus viewers ngayon, di ba? Ngayong araw. Okay. So ngayon pong hapon, ng November 13, 2025, ka-Plus Mike, ang pinag-usapan natin unang-una. Yung ilang license gusto magkatrabaho sa Janine Gutierrez at Paulo Abilino. Wow, at yung pangalawa naman, yung international producers, handa na kaya makatrabaho at Team Pau. Wow. At syempre, ngayon po ay alamin natin sa ating mga ka-Plus viewers kung ano nga bang masabi nyo sa dalawang topic na pinag-usapan natin ngayong araw ng So, pag-comment ako sa comment section. At sa mga gusto magpa-shout out, pag-comment ako at amin ko yung papasan. Okay, maraming salamat sa inyong panonood ngayong araw. At syempre bukas ay another namang kwentuhan, another flash na naman ng mga updates ang ating malalaman dito pa rin sa inyong bagong tambayan kung saan 24/7 na nakatutok. Kung saan flash ka sa pintuhan. Plus sa updates, Plus balita.